Hello, kamusta kayo? Welcome nga pala sa aking channel. So dito sa video na ito ay tatalakayin natin yung mga naglalarong prediction sa isip ko, no? Para sa darating na 1038 ng manga ng One Piece Wano Arc. So kung bago ka pa lang nga dito sa channel natin ay huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe, mag-hit ng notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So dito rin, wag mong i-skip yung mga maikling ads lang dahil malaking tulong na ito sa akin at sa aking channel. So dito, pagpasensyahan nyo na yung boses ko, no? So hindi pa masyadong magaling yung ating lalamunan. So pagpasensyahan nyo na yung pagkikwento ko sa inyo ngayon. So ngayon nga. So wag na nating patagalin pa, simulan na natin to. So, bago ang lahat, mag-recall lang tayo ng mga nangyari sa chapter 1037, no? So, for nakaka-hype yung 1037. So, ulitin natin, no? Ang pamagat ng chapter 1037 ay Shuron Hake. So, dito, ito ay may kinalaman kay Kaido at sa alak. So, ito yung drunken style technique ni Kaido. So, kung may maaalala kayong anime na gumamit din ng drunken style, ito si Rock Lee. So, isa siya sa mga karakter ng Naruto. So, ito, bigyan ko lang kayo ng gist, no, na nangyari dun sa Naruto. So, ito yung ginamit ni Rock Lee. Hindi naman sinasadya ni Rock Lee na gamitin ang drunken style, na may ganun pala siyang technique, no. Ito kasi yung ginamit niya or nainom niya yung alak ni Tsunade. So, si Tsunade yung ikalimang Hokage nila. At binigyan niyang gamot si Rock Lee para dun sa kanyang pilay kasi nga ire-rescue nila si Sasuke noon. So bata pa sila dito. At kalaban niya si Kimimaro. So hindi ko napahabain pa yung kwento, basta ginamit ni Rock Lee yung drunken style niya. So dito naman sa 1037 ginamit naman ni Kaido yung drunken style niya dahil na-acknowledge niya si Luffy bilang isa sa pinakamalakas na pirate na nakipag one-on-one sa kanya. So bigyan ko lang kayo ulit ng gist, no? Si Oden ang huling nakipag one-on-one kay Kaido. Dito na tapatan o muntik ng matalo ni Oden si Kaido, pero gumamit sila or naggamitan ng dirty tricks. Ibig sabihin na daya si Oden. Sayang, no? Napapaalis na sana si Kaido. Pero yun na nga, sundin natin yung kwento ni Master Eiichiro Oda, no? So, dito sa Shuron Hake, meron siyang 4 o 3 stages. So, sa nakaraang video natin, ginamit ko 4. Kasi nga, meron doon laughing drunk mode, sad drunk mode, crying drunk mode, at saka yung anger o yung angry drunk mode. So, dito sa manga, pinakita yung 3. Pero na-explain ko na yan. So, hindi ko na-explain ulit sa inyo yan, guys, no? Tapos, ang nakakabilib lang dito, since naka-drunken mode si Kaido, pero yung bida natin na si Luffy, makikita natin na hindi siya gumamit ng kahit anong gear para labanan si Kaido. Ginamit niya lang yung bago niyang technique na rock. Para dun, rock. Nilagyan niya ng rock or pagkukot ng haki, ng Conqueror's Haki. Kaya tinawag niya na may simulang rock yung kanyang mga atake, no? So dito nakita natin yung mga intense na laban nila para dun sa ating one-on-one. So dito medyo nabilib ako kay Kaido, no? Kasi habang nakikipaglaban siya kay Luffy, naka-drunken mode siya. So ibig sabihin parang ginamit na niya yung kanyang mga alas. Pero
may naglalaro pa rin sa isip ko na meron pang gagamitin si Kaido para sa laban nila ni Luffy. So, hindi pa tapos tong laban nila. At kung tapos na nga itong laban nila, pero parang andali naman nung laban nila kung ganun. Pero maraming fans na umaasang meron pang susunod na round, no? Kasi umaasa tayo na mapapakita na sa atin yung bagong Gear 4 or Gear 5 ni Luffy, no? Or yung awakening ng kanyang Devil Fruit. So, dito, susunod na tayo dun sa mga Gorosei. So, tapos na tayo sa laban nila Kaido. So, sa Gorosei na tayo. Sa Gorosei, dito, meron silang pinaplano para kunin si Nico Robin. Si Nico Robin lang naman ang nagsisilbing threat sa world government dahil siya lang ang isang tao na nakakabasa ng mga poneglyph o ang makakaalam ng history ng Void Century. Tapos, ito gusto na nilang gumawa ng paraan para hulihin siya. Tapos, dito nga, nakita natin doon sa may mga last part ng panel, no? Makikita natin na meron, nakita ang anino o confirm na anino na nakita yung mga agents ng world government. So, hindi ito yung Cyberpol na sinasabi nila na nakakita na dito yung ating anino. So, ibang agents to na nakakita ng anino. So, yung anino na to ay si Zunisha. So, si Zunisha, pumunta siya sa Wano. At doon natatapos yung chapter 1037. So, ito na guys, no, yung mga possible mangyari sa chapter 1038. So, dito, pwedeng ikat ni Oda yung scene na paglalaban ni Kaido at Luffy. Dahil nga alam natin na puruhan ni Luffy si Kaido sa kanyang sipa. So, yung sipa niya nakapagbabagsak kay Kaido. So, hindi natin sure kung ano pang mangyayari kung may part 2 pa sa laban nila. Pero, kung ito na nga yung end ni Kaido, so, binigyan niya tayo ng napakagandang laban. Kung ito na nga yung end niya. Para sa akin, guys, ito na yung pinakamagandang laban na nakita ko. So, strongest man in the world. So, strongest creature pala siya, sorry. Strongest man natin si Whitebeard. So, strongest creature in the world, pinakitaan niya tayo ng napakagandang laban. So, ang daming umatake sa kanya. Scabards, si Zoro, yung 5 supernovas na umatake dyan sa taas ng Onigashima. So, hands up ako kay Kaido, no? So, dito, kung puputulin na ni Oda yung scene na to, at ito na nga yung end niya. So, thumbs up ako kay Kaido. Yan lang ang masasabi ko sa kanya. He did a great job na protektahan or makipaglaban, no? So, at protektahan yung title niya bilang strongest creature in the world. So, susunod naman, pwede natin balikan yung nagiging laban na Law, Kid at Big Mom. So, alam naman natin sa mga nakaraang chapters na awaken ni Law at Kid yung kanilang Devil Fruit. So, alam nilang i-awake yung Devil Fruit nila. Hindi kagaya ni Luffy, hindi niya pa alam kung paano i-awake yung kanyang Devil Fruit. Malay natin, pati si Big Mom nag-awake na din ng Devil Fruit niya, no? Kaya nakita natin last time, lumalaki si Big Mom. Ibig sabihin, ginagamitan niya na ng souls yung nasa paligid niya. So, pwede rin ito, nagaya ko nga nung sinabi ko nung last video natin, no? Pwedeng ito yung mga sinasabi ng Gorosei na Devil Fruit, no? Na nag-awake sa kanila. So, para sa akin talaga, ito yung kay Law, no? Devil Fruit niya na OP-OP Nomi. Ito kasi pwede nilang palitan yung pangalan ng OP-OP Nomi ni Law. Gaya nga nung gustong kunin ni Don Flamingo sa kanya para gamitin at makapasok sa Marriage Wa. So, para kunin yung Giant Straw Hat doon na treasure nga ng ating world government. So, dito, isa rin yun, no, sa possible na tinutukoy ng world government na Devil Fruit. O kaya naman yung kay Otama. So, miss na natin si Otama, guys, no? Hindi na siya pinakita ni Oda sa mga nakaraang chapters dahil nag-focus tayo dun sa paglalaban ng mga Straw Hat Pirates. So, lahat ng chapters, babalikan natin, puro laban ng Straw Hat Pirates yan versus sa mga kalaban nating Beast Pirates. So, dito, pwede nating sabihin na
si Utama, may ginagawa sila nung mga inutusan niyang or protekta sa kanyang mga beast pirates na nakokontrol niya na ngayon. So, dito din pwedeng ipakita si Yamato kung ano na ang status ni Yamato kung napuntahan niya na yung mga explosives dun sa basement ng Wano. Kung mapipigilan niya yung Fire Yokai, no? Dito rin, pwede nating ipakita kung ano nang status ni Usopp dun sa pagliligtas niya kina Kinemon at saka kay Kiku at sa iba pang mga scabbards na sugatan. So dito rin pwede rin ipakita sa atin ni Oda yung gist o yung mabilis na sulyap kung ano nang nangyari kay Hiyori at saka kay Orochi. So makikita rin natin doon na nakikinig pa rin si Orochi sa samisen ni Hiyori, no? Doon sa tinutugtog niya. Tapos pwede rin nating makita na si Denjiro kasi nga maraming fans ang naghahanap nasaan na si Denjiro, no? Saan na napunta si Denjiro. So dito pwede rin siyang ipakita na kasama ni Hiyori at pwede na nilang patayin si Orochi. So dito rin pwede na nilang ipakita yung laban din ni Raizo at Fukurokoju, no? Para dun sa kanilang paralysis. Kasi nga, malapit nang masunog yung kinalalagyan nila. Sino kaya ang magbibigay o magpaparaya sa kanila para ma-release yung paralysis jutsu nila, no? Tapos, pwede ring ipakita dyan sa atin ni Oda yung status o yung kalagayan ni Jinbei, Franky, Zoro, Sanji. Pati na rin si Chopper, no? Kung maalala natin, itong mga to lumaban talaga ng bongga. Lumaban sila ng matindi sa mga Beast Pirates. Lalo na yung dalawang commanders natin ng Straw Hat Pirates, no? Lumaban talaga sila ng matindi. So, dito makikita natin yung status ng dalawa. Knockout na nga sila doon sa kanilang laban. So, dito rin pwede rin ipakita tayo ni Oda yung mga Gorosei kung anong devil fruit nga yung mga ginagamit, yung gumamit or yung awake centuries ago na. So dito hindi nila sure kung na-awake talaga siya o mag-awake pa lang. So dito rin medyo yun nga sabi ko sa inyo si Opi Nomi o yung devil fruit nilo yung favorite ko dyan, no? Tapos ang kinagulat ng lahat yung pagdating ni Zunisha sa Wano. So dito may naglaro din sa isip ko na since nabanggit yung devil fruit from the animals, pwede rin yung kay Utama yung nagamit doon na possible may nabasa akong theory na nakakain si Zunisha ng Kibi Dango. Yung Kibi Dango kasi pwedeng yan yung may previous na owner na nagpakain kay Zunisha may Kibi Dango. Tapos naramdaman niya yung presence ni Utama sa Wano, kaya pumunta siya doon. Possible, no? Tapos yung second thought ko doon is inutusan ni Momonosuke si Zunisha na pumunta ng Wano after nilang umalis sa Zou Island para sumama kay Kinemon. So dito pwede ring inutos ni Momo para tumulong sa mga samurai kasi nga alam naman ni Momo na medyo matindi yung laban na mangyayari. So dito rin kasi ang sumusunod lang si Zunisha sa mga Kozuki. Yun. So isa lang yun. Dahil si Momo, siya na ang Uranus na sinasabi nilang ancient weapon. So may nabasa rin akong theory na si Zunisha is si Pluton. So isa siyang warship? Hindi. Not possible na maging Pluton si Zunisha. Gaya nga nung nasabi natin, isang warship si Pluton. So, ito yung nakita natin na blueprint na hawak ni Franky. Possible, ito yung Sunny. 1,000 Sunny, no? Na sinasakyan ng Straw Hat Pirates. Tapos, yun nga, yung papakita din sa atin yung status ni Momo. Kung paano niya pipigilan dahil na-knockout na nga si Kaido. Kung paano pipigilan ni Momo yung pagbagsak ng Onigashima. No, dito kasi since knockout si Kaido, hindi niya mamamalayan yung mga clouds niya na sumusuporta sa Onigashima.
So possible dito mahatak ni Momo at biglang bumabagsak yung kanilang isla dun sa Flower Capital. So dito makikita na ng mga tao na bumabagsak na yung Onigashima sa Flower Capital. So dito mag-start na yung panic dahil patapos na rin yung Fire Festival, no, na nangyayari doon sa Flower Capital. So yun lang guys, yun lang yung mga possible na alam ko at nabasa ko na mangyayari dito sa chapter 1038 ng One Piece Wano Arc. So maraming salamat sa pakikinig, no. Maraming salamat din dahil natapos mo itong video natin, no. So kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang mag-hit yung ating like at yung ating comment section. Mag-comment na rin po kayo para alam ko kung ano pa pong pwede nating i-improve sa channel na ito.